Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 1.5 billion pesos na halaga ng shabu na palutang-lutang sa karagatan ng Zambales na tagpuan ng mga mangingisda. Agarang aksyon sa epekto ng pansamantalang pagsasara ng San Juanico Bridge, ipinanawagan. 39 undocumented aliens na nagtatrabaho sa BGC arestado ng Immigration Bureau. Koreanong nanloko ng 400 million pesos huli sa Pasay City. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 222.65 kilograms ng hinihinalang shabu na katumbas ng tinatayang 1.5 billion pesos ang nakitang palutang-lutang sa karagatan ng mga mangingisda ng Masinloc, Zambales noong May 29 bandang alas 5:30 ng hapon ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Pagkatapos ng kanilang pangingisda, nakipag-ugnayan sila sa Coast Guard Station Bataan. Agad namang nagpadala ng response team ang PCG kasama ang K9 unit at intelligence personnel. Positibong tinukoy ng K9 units ang presensya ng iligal na droga. Nakipag-ugnayan din ng PCG sa PDEA Bataan at nagkaroon ng on-site assessment at kinumpirmang droga ang laman ng mga sako. Pinuri ng PDEA Region 3 ang integridad ng mga mangingisda at agad na inimbestigahan ang pinagmula ng iligal na droga. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba't ibang law enforcement units. Dinala na sa PDEA Regional Laboratory ang mga kumpiskadong droga para sa forensic examination habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bilang tugon sa lumalalang epekto ng pansamantalang pagsasara ng San Juanico Bridge na nagsimula noong May 19, muling nagtipon ngayong araw ang Task Force San Juanico Communication Cluster upang pag-usapan ang mga hakbang ng iba't ibang ahensya gaya ng DPWH, DSWD, PPA, Marina at PCG. Pangunahing layunin, matugunan ang pagkaantala sa transportasyon at daloy ng kalakal sa Eastern Visayas. Itinakda ng DPWH ang pagbubukas ng Amandayehan Port habang naghahanda ang PPA, Marina at PCG ng alternatibong ruta para sa publiko. Samantala, iginiit ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang matinding epekto sa ekonomiya ng pagsasara kasama na ang pagkaantala sa galaw ng mga produkto, dagdag na gastusin sa transportasyon at pagkalugi ng MSMEs na umaabot sa 30%. Iminungkahi ng PCCI ang mga agarang hakbang tulad ng RoRo ramp activation, subsidyo sa barge, tax relief at appointment ng rehabilitation czar upang mapagaan ang pinsala sa kabuhayan at makamit ang balanseng pagbangon at seguridad. Matatanda ang una nang nagdeklara ang lalawigan ng Samar ng State of Emergency noong May 20, sinundan ng sangguniang panglungsod ng Tacloban nitong Huwebes, May 29, habang isinusulong ng sangguniang panlalawigan ng Eastern Samar ang pagdedeklara rin ng state of emergency sa binanggit na lalawigan. Arestado ang 39 na banyagang Chinese sa operasyon ng Bureau of Immigration o BI noong isang linggo sa Bonifacio Global City o BGC matapos madiskobring nagtatrabaho sila sa isang telecommunications firm nang walang wastong dokumento. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, may working visa ang ilan ngunit para sa ibang kumpanya, isang paglabag sa kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa. Ang operasyon ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa iligal na dayuhang manggagawa. Samantala, isang Koreano na si Sam Soon-jin, 53, na wanted sa South Korea sa kasong panloloko na umaabot sa mahigit 400 million pesos ay arestado rin sa Pasay City noong Biyernes naman. Nahuli si Nam ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa tulong ng Korean authorities at Philippine Air Force. Nasa kustodiya na siya ng BI at sasailalim sa proseso ng deportasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalie Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.